Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako na papurihan at pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Atin po siyang parangalan at itaas ang kanyang dakilang pangalan sa umagang ito. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners flow. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the Church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that Church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Onward, many people, join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng talata na matatagpuan sa Awit 134, 1-3. Anyaya upang purihin ng Diyos. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, kayo'y naglilingkod sa templo kung gabi. Kaloob ng templo siya'y papurihan, kayo'y dumalangin na taas ang kamay. Naway pagpalain kayo ng lumikha na Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Magmula sa Sion, tanggapin ang pala. Tayo po ay manalangin. Yes, O Lord, magandang umaga po sa araw na ito. Kami po ay nagtipon-tipon upang papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon. Panginoon, naririto po ang iyong mga anak upang makinig sa iyong mga salita at naway kami patawarin niyo sa mga nagawa natin kasalanan sa isip man ito, sa salita o sa gawa, Panginoon. Taos puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na iyong pinagkakalobo po sa bawat isa sa amin. Taos puso po rin kami nagmamaliklod sa inyo upang kami patawarin, Panginoon. Labis-labis po ang aming kagalakan na makasama ka po namin dito sa aming pananalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo
sapagkat tunay na napakabuti mo, napakadakila mo po sa bawat isa sa amin. Kaya akin pong itinataas sa inyo ang lahat-lahat ng bagay na aming nakakamit, Panginoon. Pinasasalamatan po namin ito, dinadakila po namin kayo at pinasasalamatan muli sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa kalakasan at kalusugan, Panginoon. Salamat din po sa biyaya na aming natatanggap sa pang-araw-araw naming buhay. Kulang po ang aming labi at dila para pasalamatan ka, Panginoon. Kulang po ang aming buhay kung wala po kayo sa aming piling, Panginoon. Sa araw kong ito, kayo na po ang bahala sa amin. Ang nais po ninyo, masusunod hindi po ang aming kalooban, Panginoon. Kaya akin pong binabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong na anak na si Jesus. Amen. Hallelujah! Purihin at awitan natin ang ating dakilang Diyos sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dakilain ka sa umagang ito. Itinataas ka natin sa pamamagitan ng mga awitin ito, Panginoon. Naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang aming mga awitin. At tunay na salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng tinig, mga boses upang umawit sa iyo at aming ialay sa iyo, Panginoon. Naging ang aming mga buhay
ang aming mga sarili ay nakalay namin sa iyo sa pagdating. Salamat po, Panginoon, dahil lubos mo kaming minamahal sa sitwasyon ngayon, Panginoon. At tunay na Ama na ikaw lang po ang aming pupurihin at pasasalamatan. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming pagpalain sa aming mga gawain sa umagang ito. At tunay na itinataas namin ang dakilang pangalan sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila at itinataas. Patanging pangalan na ibugtong na anak na Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa oras na ito, sa araw na ito, na kami po ay inyong pinagtipon-tipon upang ikaw ay aming purihin,
sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Salamat po dahil sa kabila ng mga kaabalahan ng bawat isa, patuloy niyo pong pinagkakalooban kami ng pagkakataon upang ikaw ay aming mapapurihan, sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Lord, sa mga oras na ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng mga kakulangan ng bawat isa sa amin, sa isip, sa salita at sa gawa. Pagindapatin niyo po kami sa mga oras na ito at nawa makarating dyan sa iyong banal na luklukan ang aming mga papuri at mga pasasalamat sa mga oras na ito. Lord God, patuloy namin dinadalangin ang bawat isa sa amin na patuloy niyo po nawa kaming palakasin physically, spiritually, O God, maging ang mga mahal namin sa buhay na hindi po namin nakikita, nakakapiling. Inyo rin po nawa sila palakasin sa kanilang pananampalataya. Lord, sa mga oras na ito, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo na yung mga nararanasan ngayon sa buong mundo. Dahil sa pandemya, patuloy po naming dalangin na ikaw ang magpalakas ng loob sa bawat isa sa amin, lalo na po yung mga nahihirapan dahil sa kawalan. Ikaw na po ang aming pinagkakatiwalaan dahil alam po namin, Lord, sa iyong mga kamay ay magiging maayos at may katagumpayan ang lahat ng mga kabigatan ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng may mga karamdaman na nasa ospital man, nasa kanilang mga bahay. Inyo po nawa silang pagalingin at bigyan ng kagalakan, pag-asa sa kanilang mga buhay. Maging ang mga doktor, ang mga nurse, inyo din po nawa silang bigyan ng kalakasan at karunungan upang maisagawa po nila ang kanilang tungkulin ng maayos at may ipagmamahal sa mga nangangailangan po ng kanilang serbisyo. Ikaw na po ang bahala sa amin, sa aming lugar. Ingatan niyo po ang welfare bill. Ingatan niyo po ang mga kapatiran po namin, hindi po namin nakakapiling. Ingatan niyo po, Lord, ang sambayan ng Pilipino at patuloy na ikaw nawa ang siyang maitaas at mapapurihan nila sa kanilang mga buhay. Ano man ang mangyari, Lord, nawa lagi ka pong nagpaalala sa amin na nandyan ka lang upang kami po ay samahan, tulungan at bigyan ng pag-asa. Lord, ikaw na po bahala sa amin, sa buong mundo. Nawa mawala na rin po ang pandemyang ito na nararanasan ng buong mundo. Pagpalain niyo po ang aming gawain, pagpalain niyo po ang mga kapatiran ko, maging ang lahat ng mga nakakapakinig at nakakapanood nito. Salamat po dahil nagiging malakas kami dahil sa inyo. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa biyaya mo. Ito pong aming panalangin at aming pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Mayo para sa pagbasa ng ating talata na pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa Aklat ng Gawa 1, talatang 8 at ito po ang sinasabi. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Tayo pong lahat ay manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Tunay o Diyos na patuloy kitang pupurihin, sasambahin at dadakilain. Maraming salamat po o Diyos sa talatang ito at dalangin ko o Diyos, patuloy God na mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan at ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po o Diyos ang talatang ito, pagpalain mo po ang iyong abang lingkod at marapat nga po na itago niyo ako sa inyong banal na likuran, mahayag lamang ang iyong kabutihan sa bawat isang nilalang. At tunay o Diyos na tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Tunay o Diyos na sa iyo lahat ang aming papuri, parangal at pagsamba tanging sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga pong muli at patuloy po tayong makinig para sa ating pag-aaralan sa umagang ito. At bago po ako magpatuloy ay bigyan ko po muna kayo ng isang salita na may kahulugan na atin pong gagamitin later sa ating pag-aaral. At ito po ay yung salitang saksi. Sabi po dito, ang saksi ay isang tao na nagpapatunay sa isang katotohanan. So, tunay nga po na napakalalim ng kahulugan ng salitang pagiging saksi. Ano nga po? Pero, bago ko po simulan yung aking pag-aaral sa umagang ito, ay hayaan niyo po muna akong batiin ko yung ating mga nagsipagtapos na mga mag-aaral na bagamat hindi po sila physically present na magdaos ng kanilang pagtatapos sa taong ito, ay talaga naman pong we are so proud of them dahil natapos po nila yung kanilang pag-aaral, maybe in elementary, high school, some are in senior high, and even yung iba po ay sa college. At alam niyo po ba, hindi po hindi napigilan ng pandemyang ito na meron talagang mga ibang estudyante na talaga namang nag-excel this school year. At alam niyo po ba, kung atin pong tatanungin ang mga batang ito kung bakit sila nag-excel, ay talaga naman pong ma-amaze tayo. At meron po silang mga bagay na isinakripisyo, mga bagay na ginawa para maging isang epektibong mag-aaral sa taong ito. At patuloy po sa ating pag-aaral ngayon, nabanggit ko po kanina na yung mga batang nagkaroon ng karangalan ay talaga namang naging epektibong mag-aaral. At bilang mga Kristiyano po, meron din tayo palang mga bagay na dapat ginagawa para maging isang epektibong Kristiyano. Amen? At bago po tayo lumalim pa, hayaan niyo po muna akong basahin ko sa inyo ito. Sabi po dito, sinasabi natin si Jesucristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, marapat lamang po pala na may personal tayong kaalaman patungkol kay Jesucristo upang tayo ay maging isang epektibong saksi niya. Amen? Ngunit ang tanong, paano nga ba maging isang epektibong saksi ni Jesucristo? Narito po ang ilang mga bagay na dapat nating tandaan upang maging isang epektibong saksi. At una po, sabi dito, dapat ang tema ng ating patotoo ay si Jesucristo lamang. Bilang tunay na saksi ni Jesucristo ay dapat ipahayag ang ginawang paghahantog ni Jesucristo sa kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Isang importanteng sangkap ng temang ito na ang katotohanan na si Jesucristo lamang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. At pinatunayan po ito sa aklat ng Juan 14, talatang 6. Wika niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dapat maging instrumento po tayo ng katotohanan ito at maipaalam natin sa iba na tanging sa pamamagitan lamang ni Jesucristo kaya tayo ay naligtas. Dapat pamilyar po tayo at malalim ang pagkakakilala natin kay
Hesukristo upang magkaroon tayo ng masayang pananaw na nagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanya. Bilang mga saksi ay dapat maging instrumento tayo sa kapahayagang ito. Tanging si Hesukristo lamang ang tanging daan upang makamtan natin ang kaligtasan na ating inaasam. Wala tayong magagawa upang tulungan ang ating mga sarili. Tanging habag at biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo ay ligtas sa anumang kapahamakan. Huwag po nating hayaan na maraming kaluluwa ang hindi makarinig ng katotohanan ito. Humayo tayo at magpalaganap ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang katapatan at Kanyang pag-ibig. Ikalawa po, dapat na mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating mga patotoo. Sabi po sa sa aklat ng Tito 3, talatang 5, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa Kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. So, maliwanag po na ang banal na Espiritu ang bumabago sa ating mga buhay at ang isang binagong buhay ay hayag sa lahat. At habang nagpapatotoo tayo ay dapat na naglalaan daw po tayo ng panahon sa pananalangin at umasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang bigyan tayo ng lakas na paliwanagin ang ating ilaw sa mga tao upang kilalanin din nila ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Amen. Ibig pong sabihin nito, tunay nga po na napakahirap maging isang saksi, epektibong saksi ni Hesukristo. Pero kailangan po talaga na bilang saksi ni Hesukristo ay mahayag po sa ating mga buhay ang kapangyarihan ni Hesukristo, maging ang kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. At tunay nga po na maging bukas na aklat ang ating mga buhay sa ating kapwa, sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating sa kapwa natin na hindi pa nakakakilala kay Hesukristo. Dapat po makita sa ating mga buhay yung mga mabubuting gawa, mga mabubuting asal na kung saan magpapatunay at isang ebidensya na tunay nga na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dumako po tayo sa ikatlo. Sabi po dito, dapat na ang katibayan ng ating patotoo ay makita sa ating pamumuhay. Amen? Sabi po sa aklat ng Filipos 2, talatang 15, na ang layunin daw po ng Diyos sa atin ay upang tayo ay maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi tayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. At sinasabi po dito na ang isang taong may epektibong patotoo ay namumuhay ng walang kapintasan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na ang bunga ay nakikita sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pananatili kay Hesukristo. Mga kapatid, tunay nga na kung nais nating maging epektibong patotoo ni Hesukristo, ay dapat nataglayin natin ang mga bagay na ito at kaakibat nito na panatilihin natin ang pagiging handa lagi. Dapat masusi nating inaaral ang salita ng Diyos, magsaulo ng mga talata sa Biblia at laging manalangin para sa mga oportunidad na makapagbahagi ng Ebanghelyo sa mga taong inihanda ng Diyos ang puso sa pagdinig ng mensahe ng Ebanghelyo. Naisinawa ng bawat isa sa atin na maging epektibong saksi ni Hesukristo. Makita sa ating pamumuhay ang Kanyang mga itinuturo. Dapat makita sa ating mga kilos, pananalita, itsura at pag-iisip
si Kristo at ang kanyang pamamaraan. Kapatid, tayo ay mga epektibong saksi ni Hesus Kristo kung tayo ay patuloy na magpapatotoo ng kanyang katapatan at kanyang kabutihan sa iba. Ihayag natin ang katotohanan ito sa marami pang tao sa buong mundo. Maging instrumento nawa tayo ng kapahayagan at ng katotohanan ito. At tayo din ay mga saksi kung patuloy tayo na lalakad sa ating pamumuhay na kumikislap ang ating liwanag para sa iba. Mahayag nawa ang kabutihan, ang kaninglingan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Mahayag sa ating mga pamumuhay ang mabubuting gawa, ang mga mabubuting pag-uugali na kung saan nais ng Diyos na taglayin ng bawat isa sa atin. At higit sa lahat, patuloy po tayo na magiging epektibong saksi ni Hesus Kristo kung tayong lahat po ay patuloy na lalakad ayon sa ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Tunay nga na nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay makitang patuloy na lumalakad, sumusunod sa kanyang mga kalooban. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay patuloy na mamuhay ng naaayon lamang sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa mga panahong ito, patuloy na lumaban tayo, patuloy na lumakad tayo papunta sa katotohanan. At ang katotohanan ay si Hesus Kristo lamang. Maging saksi tayo sa bawat isa para sa ikalalaganap ng katotohanan ito sa buong mundo. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat pong muli sa oras na ito. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa amin na hindi lamang kami, Panginoon, na buhay sa mundong ito upang mamuhay lamang ayon sa aming kalooban. Bagkus, Panginoon, nais ng bawat isa sa amin na makasunod sa iyong mga kalooban at higit sa lahat, Panginoon, maging isang epektibong saksi mo, Panginoon. Tunay, O Diyos, na napakahirap na gawin ng mga bagay na ito nang naaayon lamang sa aming kakayanan. Pero Lord, nagtitiwala kami na sa tulong ng iyong banal na Espiritu, walang imposible, Panginoon. May pinag-aralan man, mataas man ang katungkulan, maliit man, maitim man, maganda man, o anuman ang katatayuan sa buhay, Panginoon, hindi hadlang kung nais. At nais naming maging isang epektibong saksi mo. Ang dalangin ko, O Diyos, sa bawat isa sa amin, turuan niyo po ang bawat isa sa amin na maging submissive, maging magpasaklaw sa iyong mga kalooban, at higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kami na maging masunurin, na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan, Panginoon. Nang sa gayon, O Diyos, sa araw-araw naming pamumuhay, mahayag ang iyong kaningningan, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, tumanglaw din naman ito, Panginoon, na liwanag na ito sa aming mga kapwa, na kung saan sa mga panahong ito'y nasa karimlan pa rin, Panginoon, at hindi pa batid ang katotohanan. Gamitin niyo po kaming mga instrumento para sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita, ng iyong liwanag sa buong sanlibutan, Panginoon. Gawin niyo po kaming mga saksi ng iyong katapatan, saksi ng iyong pag-ibig at ng iyong katotohanan, Panginoon. Tunay, O Diyos, na we can do nothing apart from you. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tunay, O Diyos, na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat inaabot ng tinig na ito. Tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga na sa iyo lahat ang aming papuri, parangal at pagsamba, tanging sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Amen, amen, and amen.
puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmamahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapit sa ating paghayo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumabot sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Saglit po tayong manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat at meron kaming Diyos na pwede namin lapitan sa lahat ng bagay na aming kailangan sa araw-araw ng aming buhay. Lagi mo kaming samahan at protektahan, lalo na sa pandemic na nasa aming paligid. Samahan mo kami sa aming buhay at tulungan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon Hesukristo mula ngayon at magpakailanman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you, and be gracious